Okay, umpisahan nun natin ang ating, talakayan, ang ating kwentuhan dito kay Harry Roque. Oo. Mm. At, kay Zaldico. Oo. So, kanina mga kababayan, nag-press con ang ating, DOJ Secretary, si, Attorney Vida. Oo, at, nandoon po siya ngayon sa The Hague, nasa Czech Republic siya ngayon. At, kinakausap ang, Chechen officials para mapauwi. Para mapauwi itong si Zaldico. Oo. Um, Although hindi ko mapapakita yung kabuuan ng interview kasi napakahaba, napakahaba ng interview. Pero practically nandoon sila para i-facilitate ang pagpapauwi. Okay. Ang magde-decide daw sa pagpapauwi kay Zaldico ay ang Czech Republic at sila ang merong control, oo, sila ang may jurisdiction doon sa kaso or sa sitwasyon ni Zaldico. At ang nakakatawa lang mga kababayan kasi nagsalita kasi ang DOJ kanina. By the way, ang DOJ secretary na doon sa The Hague, yung spokesperson ng DOJ meron sinabi kanina na ngayon ang nangyayari parang sinasabi na fake news, na pinatunayan daw na fake news si PBBM nung sinabi niyang nahuli si Zaldico. Oo. Oo. Kasi tawag dito, bakit daw niya sinabi na naaresto o nahuli si Zaldico? Hindi naman daw nahuli. Wala daw nahuli kay Zaldico. Na Zaldico. So panoorin muna natin yung balita tungkol dyan. Kasi yun yung yun yung ipinapakalat ng mga DDE-Box today. Oo. So ito yung balita dyan. Pupulungan na sa Czech Republic ng mga opisyal ng Pilipinas ang mga hakbang para mapauwi si dating Congressman Zaldico. Ang latest mula sa Prague. Sa live na pagtutok ni Mariz Umali. Mariz? Mel, sa mga oras nga na ito ay nakikipagpulong na sa Embahada ng Pilipinas dito sa Czech Republic ang high-level coordinating team ng Administrasyong Marcos na nangangasiwa sa pagpapabalik kay Zaldico sa Pilipinas. Kaninang umaga dumating sa Prague sina Justice Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Agad silang nagpulong ni Philippine Ambassador to Czech Republic na si Ambassador Eddie Meñez upang mapag-usapan ang mga legal at diplomatikong paraan kung paano mapapauwi sa bansa ang puganteng dating mambabatas na si Zaldico. Sa pahayag ng Department of Justice, hindi pa nila alam ang mga partikular na detalye ukol sa nangyari kay Ko. Magkakaroon daw sila ng karagdagang detalye oras na makausap ang Czech authorities. Which will happen sa Monday pa. Oo, yun yung doon, yun yung balita doon. Sa Monday pa sila mag-uusap ng Czech authorities. So, hindi pa talaga natin alam ang status si Zaldico. In fact, kanina nga doon sa isang sa press conference kanina. Tinanong kung posible ba na paikot-ikot lang ng Czech Republic si Zaldico. Ang sabi sabi ni DOJ Secretary, that's possible. That's possible. Pero hindi na siya makakatawid. Hindi na siya makakatawid. Hindi na siya makakalabas ng Czech Republic. Kasi ito palang sistema. Ang sistema pala, mga kababayan, si Zaldico ay merong bit na expired passport. So hindi niya ginagamit yung kanyang hindi niya ginagamit yung kanyang canceled na passport. Wala siyang Portuguese passport. Nung nahuli siya, ang bit niya ay isang expired na passport. Oo. So, totoo rin pala yung sinabi ni DOJ Secretary, nung DOJ Secretary pa si Remulla, na posibleng may dalawang passport si Zaldico. But weird lang kasi ba't niya dala-dala yun? Di ba may butas yun? Pag expired na yung passport mo, bubutasan nyo ng ng embassy, ng BI para hindi mo na magamit Or unless baka bit lang niya. Ganun lang. Anyway, tuloy natin to.
Pero sabi ng DOJ, hindi raw tamang sabihin na naaresto si Ko, bagamat pinigilan daw ang kalayaan ng dating mambabatas. Meron daw kasing Yan. legal at technical na definisyon ang isang pag-aresto. Yun. Ngayon, mga kababayan, ito ngayon yung ini-issuehan ni Harry Roque. Oo. Kasi, ang sabi niya sa kanyang post kanina, yan. Mismong PCO ang gumamit ng salitang arrest. Lulusot pa yan? Parang ganon. Oo. Yan. O, totoo naman, ginamit naman talaga yung salitang arrested. Mhm. Pero kasi, kailan ba ito binalita? April 16. Di ba? April 16. Ito yung kaka-aresto lang sa kanya or kakahuli pa lang sa kanya. Wala naman nakakaalam ng tunay na estado niya dun eh. Wala naman nakakaalam. Ang totoo nakakaalam lang na tunay na status niya dun, ang Czech authorities. Maski kapag tinatanong daw ng Pilipinas, hindi rin daw sinasabi sa ating gobyerno kung anong status dun. Kung siya ba ay inaresto o siya ba ay dinetain or whatever. Pero kasi, ang sinabi lang po ng DOJ, huwag gamitin ang salitang arrested. After makapunta ang DOJ secretary sa Czech Republic, wag na raw gamitin ang salitang arrested. Baka kasi, mga kababayan, baka yung mga initial conversation doon sa Czech Republic, ipinaliwanag sa ating gobyerno kung ano ang tunay na status. Di ba? So, yun lang. Sa ating mga lay people, pag sinabing inaresto at dinetain, pareho. No, it's not. Magkaiba po ang aresto sa detained. Kapag ikaw po, halimbawa lang, bigyan natin ng example sa Pilipinas. Halimbawa, merong isang city ordinance, halimbawa. Merong isang city ordinance, tapos, let's say ang city ordinance ay bawal mag-jaywalk, no jaywalking. Nung bata ako, uso to eh. Yung no jaywalking. Oo. Kapag nahuli ka na nagje-jaywalk, i-detain ka. I-detain ka na isang oras. Does it mean that the person that was detained is arrested? No. Bakit? Kasi po, iba po ang definition ng arrest. Ang ibig sabihin po ng arrest, merong ginawang illegal, in flagrante delicto, nahuli, or merong warrant of arrest, or ganon. Yun ang ibig sabihin ng arrested. Ngayon, apparently, ni-research ko kung bakit medyo nana ang Czech Republic dyan. Kasi sa kanila pala, apparently, sa kanila po, hindi mo pwedeng ang arrest ay hindi nag-a-apply sa mga immigration and document issues. Hindi pwede. Hindi siya nag-a-apply sa immigration at immigration document issues. Kaya hindi mo pwedeng sabing aresto. Ayun na nga, Lia, di ba? Sabi, di ba arrest yung nahuli kasi illegal alien. Apparently, sa Czech Republic, iba po pala yun. Magkaiba siya. Shout out kay Dante Inco. Salamat po sa inyong super chat. Ayan. So, apparently, merong ganyan. Hindi siya, it's not considered a crime. So, kapag may criminal offense, like, yun nga, nagnakaw, hinabol, nakita ng pulis, so in flagrante delicto, nahuli, yun, aresto yun. Kung may warrant, aresto rin yun. Or kapag fugitive, nahuli yung fugitive, that is also called an arrest. Pero for immigration and immigration document issues, hindi, as far as Czech law is concerned, sa Czech Republic, hindi mo pwedeng tawaging aresto. Detention lang ang pwede mong itawag. So,
Kaya pala nag-iinarte ang DOJ ngayon. Kaya nagsalita ang DOJ ngayon na huwag tawaging arrested because primarily Czech law says or European law says na iba ang arrest, iba ang detention. Sa ating Pilipinas kasi halos iisa lang yan eh. 'Di ba? It's almost interchangeable. Nahuli, inaresto, halos pareho lang. Oo. So, medyo na ang European ang EU pagdating sa technical na definition ng arrest and detention. At siguro kung meron mang isang tama na sinabi si Harry Roque, yun nga, wala nga na-arestong Pilipino. Wala na-arestong Pilipino. Pero, hindi ibig sabihin na hindi siya nakadetain. Hindi pwedeng hindi siya nakadetain. Or hindi ibig sabihin na hindi siya nakadetain. Or pinipigilan ang kanyang movement. Oo. Kasi hindi siya pwede magpakalat-kalat. Illegal alien siya eh. Ba't papayagan siya ng Czech government na magpakalat-kalat, di ba? So, at hindi rin magiging tama yung sinabi ni Harry Roque na nag-fake news ang presidente. Kasi, specifically, ganito na lang mga kababayan, if we're really trying to split hairs or we're trying to argue by semantics, ang sinabi ng presidente, nahuli si Saldico. Nahuli. Hindi niya sinabing naaresto. Ganun. Sabi natin, Trexie, walang naaresto pero may na-detain. Oh, ganon. ganyan. Pag hawak na ng DOJ, na-aresto na ba siya? Well, pag nandito na sa Pilipinas, yun, aresto na siya. Pag nasa Pilipinas na, arestado na siya. Oo. Ganun lang po kasimple yun. So, actually, yung ginagawa ni Harry Roque, it's just splitting hairs, mga kababayan. Actually, totoo lang, walang silbi yun. Pero meron pang isang kakapalan ng muka ang ginawa itong si Harry Roque. Matindi, iba ang tigas ng mukha ni Harry Roque. Malala. Ito sabi, na-violate daw ang kanyang fundamental rights. Oo, sabi ni Saldico. Oo, na-violate daw ang kanyang karapatang pantae, ay pantao pala. Ayan, ni Humbading. Oo. Na-violate daw ang karapatang pangtao ni Humbading, guys. Kaya natin ayan. Bakit? Na-violate daw ang kanyang karapatang pantao dahil sa cancellation ng kanyang passport at noong siya ay tinawag na fugitive. Yun ang so nagpunta ngayon sa Court of Appeals etong si Harry Roque. At sinasabi niya na-violate daw ang kanyang karapatang pantao. Ganon. Sabi niya, muling umapela sa Court of Appeal si dating presidential spokes Harry Roque hinggil sa kanselasyon ng passport niya at pagbansag umano sa kanya bilang fugitive. Sa inilabas na pahayag ni Roque sa kanyang opisyal na Facebook page nitong Biyernes, April 24, 2026, iginiit niyang wala raw legal na basehan ang naturang hatol na ginawa sa passport niya. Ayun. Wala raw legal basis, sabi niya. The cancellation of my passport and the label of fugitive were imposed without legal basis and in violation of my fundamental rights. Bakit daw? Kasi, tawag dito, ang dahilan niya, saan yun? Ayan. Ang dahilan niya, hindi siya isang pugante at ang kanyang patuloy na pananatili sa Europe ay makatarungan bilang pag-i-exercise ng kanyang karapatang mag-apply para sa asylum. Yun tayo. Ang weak nito, guys. Promise. Oo.
Medyo weak ito, oo. Weak. Nag-e-exercise lang daw siya ng kanyang karapatan ng asylum, sabi niya. Hindi raw siya pugante, guys. Oo, hindi raw siya pugante. Kailan ba nagiging pugante ang isang individual? Simple lang naman. If a person has evaded arrest or upon conviction, tumakas. Yun ang fugitive. Yun ang fugitive. Basic lang naman yun. Ganun lang naman kasimple yun. Kapag isang tao ay may warrant of arrest at pinag-ahanap ng batas at hindi siya sumusuko, dahil kahit meron siyang standing na warrant of arrest, ang tawag sa kanya ay fugitive. Tapos, kapag let's say na-convict na sumuko, dumaan na sa proseso ng paglilitis, tapos tumakas. Tumakas siya habang wait, di pa pala tumakas. So dumaan sa proseso ng paglilitis, nahatulan siya na guilty, all of a sudden, nung tinatransport siya sa bilibid, tumakas. Ayun. Fugitive na rin yun. Pugante na rin yun. Oo. Ganun lang naman ibig sabihin nun eh. Wala namang sinabi doon sa tama to? Sa proseso na kapag nag-apply ka pag ikaw ay tumakas papunta ng EU or ng ibang bansa, tapos ikaw ay nag-apply ng asylum, hindi mag-a-apply yung salitang pugante. Wala akong ganun. Bakit? Kasi ang pinagbabasihan po kasi ng status as a fugitive are two things. Number one, the warrant of arrest. Number one. Kapag hindi ka pa na-convict. Pangalawa, yung yung order na ikulong kapag ikay convicted na. Yung desisyon ng korte. Yun ang basihan nun. Hindi yung pagpunta mo sa ibang bansa at pag-apply ng asylum. Hindi yun ang hindi yun ang basihan. Ano ba nangyari dito kay Humbading? Ano ba nangyari kasi dito kay Humbading? Ito kasi, noong November 24, 2025, ang isa pong korte sa Pasig, RTC ng Pasig, kung saan siya ay kinasuhan ng human trafficking, naglabas ng warrant of arrest. Oo. Dahil nga nakitaan itong si Humbading ng probable cause para siya ay arestuhin at dahil daw siya ay gumawa ng krimen. Na human trafficking. Which is a non-bailable offense. Human trafficking. So, alam naman natin sa Pilipinas, sobrang bilis ng ating judicial system. Bago pa naglabas ng warrant, nagpaikot-ikot na ng Dubai, nagpaikot-ikot na ng EU, tapos nagpunta na sa The Hague, sa Netherlands, nagpaikot-ikot na ng Netherlands para maiwasan yung kanyang warrant. So ganun. And then, dahil nakitaan siya ng probable cause, may warrant of arrest na, pumayag ang ating korte na i-cancel ang kanyang passport. Is that legal? Yes, nasa passport law yan. Pinakita na natin yan noong nakaraan. Nasa passport law yan, di ba? Kailan pwedeng i-cancel ang passports? Kapag kapag merong lawful order of the court. Isa sa mga requirements. May lawful order of the court. At ipinag-utos ng ating korte, ng ating RTC, na i-cancel ang kanyang passport. Ngayon, ang tanong mga kababayan is this. Meron ba siyang karapatan, si Harry Roque, na tawag dito, meron ba siyang karapatan na humingi ng mga remedyo sa korte? Ang sagot ho dyan ay wala. Kahit meron siyang warrant. Kasi mga kababayan, or kahit meron tayong tinatawag na due process,
Hindi ho siya pwedeng humingi ng mga remedyo sa ating korte. Hindi ho. Bakit? Recently po, mga kababayan, ang Supreme Court ay nagdesisyon, November 28, 2025. SC clarifies rules on fugitive status and bars them from judicial relief. Ibig sabihin, mga kababayan, kung ikaw ay isang pugante, puga ka, isa kang puga, hindi ka pwedeng humingi ng remedyo sa ating korte. You cannot. Ano mga remedyo? O di mga special civil actions, mga petition for certiorari, mga tao dito, TRO, ayan, mga ganun. Preliminary injunction, hindi na. Hindi ka pwedeng humingi. Yun po ang sinabi ng Korte Suprema sa desisyon na to. Bakit? Bakit hindi pwede humingi? Kasi mga babayan, ang sabi po ng Supreme Court, a person who has not submitted to the court's jurisdiction has no right to invoke its processes. Kung ikaw ay hindi sumuko, kung hindi mo isinuko ang iyong pagkatao sa korte, wala kang karapatan na humingi ng mga remedyo na pwedeng ibigay sa'yo ng korte. Hindi ka nga sumuko eh. Hindi mo nga kinikilala ang jurisdiction ng korte. Hindi mo kinikilala ang kapangyarihan ng korte sa pagkatao mo. Tapos hihingi kang tulong sa korte. Ano yung kalokohan na yun? Jurisdiction is necessary to ensure that the court's judgment can be enforced. This requirement is not met when an accused is a fugitive or outside the territorial jurisdiction of the Philippine courts, as in Ricardo's case. Ito kasi yun yung kaso na pinagbasihan ng desisyon na yan. So mga kababayan, ito lang. Ito lang. Simple-simple lang ang pwedeng gawin ni Harry Roque para para maibalik ang kanyang passport or mapatigil ang pagkansela ng kanyang passport. Simpleng-simple lang ang pwede niyang gawin. Umuwi siya ng Pilipinas at sumuko. Yun lang ang gagawin niya. Magpasakop muna siya sa korte bago niya magamit ang kapangyarihan nito. Ganun lang ang sinasabi ng korte. Kasi mga kababayan, kung nandun siya sa abroad tapos hihingi siya ng mga remedyo sa korte, ang kapal naman ng mukha ni Harry Roque. Sasabihin lang sa kanya ng court, hindi mo nga kami kinikilala eh. Ba't ka hihingi ng tulong sa amin? Di ba? Hindi mo nga kami kinikilala eh. Hindi mo kinikilala ang kapangyarihan namin sa'yo. Ba't ka hihingi ng tulong sa amin? Bahala ka. Suko ka muna. Bago ka namin tulungan. Oo, suko ka muna. Bago kami magbigay ng remedyo sa'yo. Di ba? Ganito mga kababayan, no? Imagine nyo na lang, parang ganito yan. Kapag ba ikaw ay may sakit, okay na yung, or bawa, kailangan ka operahan. May sakit ka, kailangan ka operahan. Okay lang ba na yung surgeon mo nasa ibang bansa? Di ba? Paano kanya ma-operahan? Nasa ibang bansa siya. Paano kanya matutulungan? Nasa ibang bansa siya. The same applies dito kay Harry Roque. Paano siya matutulungan? Walang kapangyarihan ang korte sa pagkatao niya. And dahil siya ay nasa ibang territorial jurisdiction. Oh. Di ba? Kaya ang kapal ng mukha ni Harry Roque. Sasabihin pa, hihingi pa siya ng tawa dito. Hihingi pa siya ng TRO. Hihingi pa siya ng preliminary injunction. Na ibalik daw yung kanya. Alam nyo, may kutuba ko mga kababayan eh. May naaamoy ako dito. Feeling ko matatapos na yung asylum niya. Yung ano niya, lalabas na yung desisyon ng asylum niya. At kabado siya. Hindi siya sigurado kung siya ba papayagan o hindi. Baka hindi maganda. Baka hindi maganda ang magiging resulta. Baka natunugan na niya, hindi maganda yung magiging resulta ng
ng asylum hearing ko Mukhang kinakabahan to siya. So, kaya kailangan niya ngayon ng passport para makatakas na naman siya. Para makaikot na naman siya. Kailangan niya ng passport. Hindi ito papaboran ng CA, Silverfire. Maniwala ka. Hindi yan papaboran ng CA. Di ba? So, ang kutob ko, kutob ko lang naman hindi pa ako sure. Pero ang kutob ko, baka malapit nang lumabas yung decision ng Austria sa kanya. At kailangan niya ng kailangan niya ng pamamaraan para magpatuloy sa pagtatago. Cancel ng passport niya kung siya lilipat sa ibang jurisdiction, paano siya papasok? Di ba? Wala siyang passport. Mag-aalasaldi ko siya. Pagpilit niyang tumawid, wala. I-detain na rin siya. Walang mangyayari sa kanya. So ako may kutob ako na baka malapit na matapos yung kanyang decision sa asylum. Kaya kailangan niya bigla ng passport. Bigla-bigla kasi, di ba? Out of the blue, biglang kailangan niya ng passport. Na-deny na siya sa The Hague. Tapos mukhang madi-deny din siya dito. Di ba? So parang lumiliit na ang mundo ni Humbading. Kaya wala, olats. Kutob ko lang naman. Pwede namang mali ako Pero ang kutob ko nga, baka baka kinakabahan na siya. Baka mukhang tagilid siya dun sa kanyang asylum application. Kaya inuunahan na niya. Humihingi na siya ng mga pamamaraan para mabalik ang kanyang passport. Oo. Kaso, di naman ganun katanga ating mga korte, di ba? Hindi pagbibigyan yan. Hindi siya pagbibigyan, for sure. Kung Sara Duterte pa siya, baka pwede siyang pagbigyan. Kung Sara Duterte pa siya, baka pwede siyang palusutin or pwede siyang pagbigyan, di ba? Pero hindi naman siya si Sara Duterte. Harry Roque lang siya. Oo. Harry Rookie. Harry Rookie lang siya. Kaya wala, hindi siya pagbibigyan, malamang. Ayaw niyang masaldi. Oo, ayaw niya masaldi for sure. Diba? I mean, tagal-tagal na niyang binibida yung kanyang asylum. Tapos, magulat-gulat na lang tayo, kinancel yung sa niya. Denied yung asylum niya sa The Hague. What makes him so sure na magiging ma-approve itong nasa Austria? Malabo. Malabo yun. At saka, mabobola niya yung mga opisyal ng Austria? Ganun siya kahusay? Talaga? I doubt. Hindi niya mabobola yun, guys. So, ako, again, this is just a hunch. Kinakabahan na siya. Baka tagilid siya dun sa kanyang asylum. At kailangan niya ng pamamaraan para magtago ulit. So, kaya nilalaban niya ngayon bigla yung passport niya. Bigla-bigla kasi. Diba, ang tagal niyang hindi pinag-uusapan yung passport, tapos all of a sudden, biglang kailangan niya ng passport. Diyos ko. God bless you. See you in a bit, guys. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.